Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Updates, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Simulan natin kay Bitoy. Ang dami pong kumakwestiyon. Ako, kina-question ko yung motibo ni Bitoy, no? Una, nakita ko yung post ni Yorme, no? Hinggil po dun sa wala naman daw siyang magagawa, sabi si Yorme, hindi si Yorme nag-post, si Paulo Contis. Kasi konti lang si Contis eh. Dinamihan yung Contis. Ang baduy. Okay, sabi ni Contis, wala daw siyang magagawa kung ayaw mag-guest sa It Bulaga ng mga talent ng GMA at mas gusto pa nilang mag-guest sa It Showtime, no? Tama nga naman, no? Channel 7 tong It Bulaga. Channel 7 din na Channel 7 na rin kasi yung It Showtime, no? Bakit daw po namimili itong mga taga Channel 7 at mas pinipili mag-guest, no? Yun din ang question ko eh. Sila Michael B kasi may mga sinasabi pa. Okay lang sana na hindi na kayo nagsalita, no? Kasi naalala ko nung kainitan ng hindi raw sila magigest dito sa It Bulaga dahil bilang pagbibigay pugay dito po sa Tito Vic and Joey. Kalaban pa rin naman ng Tito Vic and Joey yung It Showtime eh. Di ba? Huwag na tayong magpekean. Kaya kayo nag-guest sa It Showtime kasi sa tingin nyo masikat yung It Showtime kaysa dito sa It Bulaga ng Channel 7. Di ba? Mas makatanggap-tanggap pa yun eh. Dito ko kasi syempre, sa sikat ako. Gusto kong mag-guest sa may sikat na programa, hindi yun doon sa... Ayan lang po ang masabi natin kay Michael B. Magpakatotoo ka na lang. Huwag mo nang sabihin na kaya ayaw mo eh. Dahil gusto mong makasama si Vice Ganda. Tama ng bait-baitan, Michael B. Okay. Kasi panayan tira mo sa di ba? Kayo, mga peke naman kayo, mga artista kayo. Yan ang problema nyo eh. Bait-baitan kayo, pero kung makatira kayo sa mga vlogger, wagas. Diba? Yan yung problema ni Michael B. Masyadong bait-bait. Wala akong pakialam kahit magalit kayo kung mga fans kayo ni Michael B. Hindi po pwedeng hanggat may pagkakataon na birahin niya. Walang pakialamanan dapat. Industriya nyo pag-artista, huwag nyo na kaming pakialaman. Sa pagiging vlogger namin. Bigyan nyo kami ng puwang. Hindi naman namin kayo inaagawan eh. Tama. Galit ba kayo? Naagawan ba kayo? Pag-usapan na po natin. Ano pa ba yung narito? Former President Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo said in a statement that she made no such promise to China or any other country. No? Tungkol pa rin po dito, patuloy po naghahanap ang mga tao sa sino daw po ang nangako sa China na tatanggap din yung BRP Sierra Madre. Alam niyo, real talk po. Kung yung presidente niya nangako sa China, bakit hindi niya ginawa nung panahon niya? Di ba? Kung totoong may napangako, alam niyo yung presidente lang po yan sa panahon niya. Alam po ng mga presidente yan, no? Kaya wag na, ang tagal na niyan, no? Ang tagal na pong si ERAP,
nakailang sagot na yung kampo ni Erap. Ngayon naman si Gloria naman. O baka mamaya si Duterte na naman pagbintangan nyo. Wala, immaterial po, no? Ang pagbintangan ninyo pa kung sino-sino. Ang presidente po ngayon ang mahalaga. Ang sabi po ng presidente ngayon, si Pangulong Marcos, hindi niya tatanggalin niyang BRP Sierra Madre. Tapos, di ba? Kung mag-uugatan pa tayo ng problema, putya. Kung mag-uugatan pa po tayo. Once na nagsalita kasi ang mahal na Pangulo, mga kaibigan, doon pa lang tapos na yung usapan. Pag sinabi niya hindi niya tatanggalin, wala silang magagawa. Yun lang yun eh. Di dapat sabihin na rin natin na dapat noon tinuloy-tuloy na ni Pangulong Marcos na lahat ng mga isla dyan, okupahan niya na lahat. Hindi po ganun ang pwede. Hindi po tayo pwedeng bumalik sa mga nakaraan lagi. Diba? Ang pag-usapan natin, anong polisiya ng pamahalaan ngayon, protektahan niyang Ayungin Shoal. Dahil atin yan, ito po, isabay na natin, total, nasa usapan pa rin tayo ng Ayungin Shoal. No? Ito na naman tong mga, minsan naniniwala na ako na itong mga to ay talagang mga Chinese propagandists eh. Si Mark Lopez, you want to assert our sovereignty in the disputed areas in the South China Sea by using an international arbitral award where we are the only party which presented its side, in which cause of the entire arbitration we actually paid for, etc. etc. Okay. Ano ngayon? Una, ano ngayon? At least may basehan tayo ng pagkiklaim natin. Ikalawa, yung Ayungin Shoal, alam mo Mark Lopez, hindi lang natin kiniklaim yung Ayungin Shoal. Ang katotohanan, yung Ayungin Shoal, kiniklaim ng China, kiniklaim ng Vietnam. Pero sino po yung tunay na may-ari by possession ng Ayungin Shoal? Correct, tayo po dahil dun sa BRP Sierra Madre. Ang labanan po ng teritoryo, may mga nagkiklaim, mayroon din naman pong mga tunay na may-ari dahil sila talaga yung naroon. Halimbawa po, kiniklaim din nila yung Kalayaan Island na yan. Pero sino ang tunay na may-ari niyan? Tayo. Kasi meron nga tayong munisipyo ron. In fact, tayo kauna-unahan dyan. Di ba? Tayo una talaga dyan, yung nagtayo ng permanenteng istruktura eh. Hindi lang natin tinuloy-tuloy. Yun nga po yun, no? Kaya tigilan nyo na yung kasasabi, kaaaral, no? Yung mga maka-China rito. Ako, kaibigan natin yung China, ang gandun lang yun. Pero yung ipagtanggol mo yung China, binomba ka na, ipagtatanggol mo pa China, putya malaking kalokohan yan. Diba? Kaibigan din natin yung US, pero pag nakagawa yung US ng kalokohan, dapat din natin tirahin. Ganun po ang pagiging maka-Pilipino. Okay. Kaya palpa kayo eh. Hindi naniniwala sa inyo na hindi kayo maka-China eh. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.